Masarap matagpuan ang hinahanap ng puso mo, ang mamahalin mo sa buong buhay mo, ang pag-ibig sa tamang panahon. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa pagsisimula ng panibagong umaga, mula sa bintanang bahagi na ng buhay ko, nakatanaw ako sa malayo kung saan naghihintay ako sa isang pangako. At katulad ng ipinangako niya, eto na si Damian. Nakita ko na siya. Kaya naman, lumabas na ako at sinalubong ko na siya sa kanyang pagbabalik. Oh, Isagani. Bakit naman tumatakbo ka pa? Paano kung madapa ka? Damian, ano ka ba? Bakit ako madadapa? Ang laki ko na ha. Sa bagay, Isagani. Ang laki na nga niyan. Damian, ako na magbubuhat niyan. Ano ba yung mga dala mo? Bakit parang ang dami? Pagkain sa hapag kanina, Isagani. Kaso wala naman akong gana masyado. Kaya, eto. Dito ko na lang dinala. Mas masarap kumain kapag nakikita kita eh. Hala. Talaga ba, Damian? O siya, tara na sa bahay. Kumain na tayo. Sakto, di pa ako kumakain. Hinihintay kasi talaga kita. At si nanay at bunso naman, wala dito, nasa palengke. Ganun ba, Isagani? Eh di malaya pala tayo. Oo, Damian. Malayang malaya. Pero bago ang lahat, kumain muna tayo para may lakas tayo. Sige, Isagani. Tara na. Kaya ito, sa pagbalik sa bahay, sabay kaming kumain. At mas masarap talaga kumain kapag kasama ko si Damian. Lagi lang kaming masaya sa bawat sandali. At sa bawat oras na lumilipas, tila ba napakabilis ng bawat sandali? Yung tipong di na namin namamalayan ng oras kasi masaya lang talaga kaming dalawa. At sa pagsapit ng takip silim, hindi ko din kayang pigilan si Damian. Isagani, babalik ako bukas. Sasama kita sa trabaho mo sa bukid. Sige, Damian. Hintayin ulit kita. Matapos ang pamamaalam, ngiting kay tamis ang kanyang sa akin ay iniwan. Alam kong babalik ulit siya. At patuloy akong aasa. Subalit paano kung dumating ang pagkakataon na kinatatakutan ko? Hindi ko alam kung kailan pero nararamdaman kong malapit na. Kuya Isagani, isara mo na yung bintana, baka pasukin tayo ng mga lamok at gamo-gamo. Sige bunso, pero teka. Kamusta naman kayo ni nanay sa palengke? Okay lang, Kuya Isagani. Matumal nga eh. Ganun ba, bunso? Sige na. Maghahain na ako ng hapunan. At
kapag nakakain kayo ni nanay, magpahinga na kayo ha. Opo, Kuya Isagani. Pero, Kuya, bakit di na lang dito matulog si Kuya Damian? Bakit kailangan pa niyong umuwi sa kanila? Bunso, hinahanap daw kasi siya ng tatay niya pero okay lang yun. Ang mahalaga, masaya kami. At eto, niyakap ako ni Bunso. Ano ba nangyayari kay Bunso? Naninibago ako. Di naman kasi siya ganito dati. Bunso, teka lang. May problema ka ba? Wala kuya. Okay lang ako. Kapag nagsasalita si Bunso, hindi siya tumitingin sa mga mata ko. Tila ba may gumugulo sa isipan niya? Pero bakit ayaw niyang sabihin sa akin? Pero alam ko naman na sasabihin niya din yun. Hindi pa lang siguro talaga tama ang panahon. Kaya ito, naghapunan na kami. At matapos makapaghapunan, nauna nang matulog si nanay at si Bunso. Ako naman, nakaupo sa baitang ng hagdan ng aming tahanan. Muli kong pinagmamasdan ng napakadaming bituin. Nagliliwanag ang langit sa kinang ng mga bituin. Napakagandang pagmasdan. Tila ba liwanag patungo sa katuparan ng aking mga pinangarap. Mahal ko. Kung may hahadlang man sa pagmamahal ko para sa iyo, gagawin ko ang lahat. Di ka lang muling mawala sa mundo ko. Dahil ikaw na ang buhay at pangako ko eh. At kung mawawala ka, wala na ding dahilan para ipagpatuloy ko pa ang buhay ko. Hindi ko na kasi kayang muling masaktan. Kaya kung muli kang lilisan, marahil sumama na lang ako kay tatay sa kanyang libingan. Gagawa na lang siguro ako ng sulat tapos ilalagay ko sa sulat na gusto kong ilibing ako sa tabi ni tatay. Kasi gusto ko kahit wala na ako, gusto kong makatabi si tatay. Yun lang ang tanging kahilingan ko. Makatulog na nga. Medyo lumalalim na din ang gabi. At sana bukas, dumating ulit si Damian. Kaya ito, sa paghiga ko sa silid namin ni Roberto, ipinikit ko na kaagad ang mga mata ko. Gusto kong lumipas na kaagad ang magdamag. Para naman, makita ko na ulit si Damian. Kaya lang, hindi ako makatulog. Kaya eto, bumangon ulit ako. At ewan ko ba, pero tila ba, inaakit ako ng mga libro na nilagyan ko ng kadena upang di na mabuksan. Ang mga librong regalo sa akin ni Damian noon. Kaya ito, kinuha ko mga libro at dinala ko sa lamesa dito sa kusina kung saan nagmumula ang liwanag mula sa gaserang ilawan. Naupo ako at pinagmasdan ng libro. At sa bawat pagpatak ng oras, sinimulan ko ng tanggalin ang kadenang nagbibigki sa libro. Ang kadenang itinali ko sa loob ng napakahabang panahon, ngayon ay mawawala na
at mababasa ko na ang sulat sa nakaraan na di ko alam kung ano ang nilalaman na parang tila ba nagpapaalala sa akin ng masakit na paglisan. Bahala na. Babasahin ko na lang kahit anong mangyari.